Hi Pisces, kumusta po kayong lahat? Okay, so yan Pisces, ang reading pala natin is gabay kapalaran sa iyo sa taong 2025. And ayan Pisces, maganda pa rin na alam niyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance, okay? Tignan natin Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Maraming salamat pala Pisces sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? Tingnan natin. Pisces. Gabay kapalaran ni Pisces sa first quarter po. Okay, wait lang guys. Natin ito kukunin. Pisces sa first quarter po ng taong 2025. First quarter po ng taong 2025, meron tayong, okay, ano nga to? 7 of Wands. Second quarter po ng taong 2025, Spirit Guide. So, yun guys, kung nainip po kayo sa ating pag-shuffle, ayan, proceed na kayo sa ating reading. Second quarter po ng taong 2025, meron po tayong Queen of Coins. Third quarter po ng taong 2025, ni Pisces, meron po tayong The Hermit. Okay. Sa fourth quarter po ng taong 2025 ni Pisces, Spirit Guide, meron po tayong fourth quarter, ayan na, 9 of Cups. And yung bottom of the deck po ni Pisces, ayan, King of Cups. Suglang natin to guys. Okay. Okay, Spirit Guide. First quarter po ng taong 2025 ni Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron po tayong 10 of Swords. Sa second quarter po, Spirit Guide ni Pisces. Third quarter ng taong 2025. And fourth quarter ng taong 2025. Okay. So, yung bottom of the deck po ni Pisces is, Two of Swords. Okay. Okay, so Pisces, tignan natin ha. Itong first quarter mo is 7 of Wands and 10 of Swords. So, basahin natin guys. Ayan. Ang sabi dito guys, 7 of Wands is stand up for yourself and your beliefs. Have confidence. Challenge those in power but also choose your battles wisely. Okay, ayan. Parang nararamdaman ko na kung ano yung magiging first quarter nyo guys. Okay, ito naman, 10 of Swords, ending, pain, defeat, failure, betrayal, and ruin. So, kung hindi mo na daw guys kayang lumaban pa, wag mo nang ipilit pa yung sarili mo. Wag mo nang pagpilitan pa yung sarili mo kasi ang ending nito, ikaw lang yung masasaktan. Kaya nga sinasabi dito, may mga laban na kailangan mong patulan. May mga laban na parang kailangan mong sukuan. Hindi kasi lahat ng laban, kailangan, di ba? Parang kailangan pinapatulan mo para lang meron ka mapatunayan para sa sarili mo. So, ang sinasabi dito guys, ayun, stand up for yourself and your beliefs. Have confidence. Confidence. So, nakikita ko sa inyo guys, medyo matigas ang ulo. Pisces. Sa first quarter pa lang, no? Tingnan mo yung magiging ending mo rito. Sa first quarter, ikaw may hirapan dyan. Okay? May nakikita ko na para yung mga akala mo kakampi mo, sila pa pala yung nagbe-betray sa'yo. Okay? Sila pa yung parang magiging dahilan kung bakit nawawalan ka ng confidence sa sarili mo. Kasi dito nakikita ko sa inyo, gusto mo talagang patunayan sa mga tao na kaya mong lumaban. Kaya mong panindigan yung sarili mo. Pero ang ending kasi dito, Pisces, parang ikaw yung matatalo. Okay? Kaya nga sabi dyan, guys,
Choose your battles wisely. Okay? Ayan. Kagaya na sabi ko kanina guys, hindi lahat ng laban kailangan yung pinapatulan. May mga taong kailangan ipaglaban, may mga taong hindi na guys kailangan ipaglaban. Kung sa love life mo to, Pisces, ang sinasabi sa akin dito, hindi mo na kailangan pang ipaglaban yung taong yan. Kung siya mismo yung nagiging dahilan, 'di ba, para matalo ka. Hindi ka man lang sinusuportahan ng taong parang pinaglalaban mo. So, yung iba sa inyo pwedeng sa business. Kung sa tingin nyo guys is talagang wala talagang improvement, so walang masama, no? Pwede kang mag-change ng business. Baka hindi to para sa inyo. Kung sa trabaho naman guys, parang pagod na pagod ka. So, pag mararamdaman mo naman pag worth it yung isang bagay. Okay? So, yung energy nyo guys sa first quarter pa lang guys, is talagang, puro pakikipaglaban to. Kung ito naman guys, pwede rin naman kasi na pwedeng sa relationship mo sa mga friend mo. Like, nandun ka sa point na nagbibigay ka ng opinion sa kanila kasi gusto mo sila na tulungan. Ayaw mo sila guys na parang mapariwara. So, bibigyan mo siguro sila ng mga advice. Ito yung magiging dahilan, Pisces. Okay? Hindi kasi lahat ng kaibigan kailangan bigyan natin ng advice. May mga kaibigan kasi guys na matigas ang ulo. Minsan sila pa yung nagdudulot kung bakit napapahamak ka or mapapahamak ka. 'Di ba? Minsan magiging kaaway mo pa yung tao yan, nagmalasakit ka lang naman. So, yan yung pinapakita sa akin dito guys. Ang first quarter nyo pa lang guys, more on betrayal talaga. Kasi mali yung mga pinaglalaban mo. May mga maling katwiran ka dito. Okay? So, baka may magalit sa atin guys ha. Hindi ako magpapaka-sugarcoat sa single sign. Okay? So, yan. Yung second quarter nyo naman guys is Queen of Diamond, Queen of Pentacles. Ayan, sa playing cards is Diamond. And yung bottom of the deck, yung metong sa baba niya is Knight of Swords. Basahin natin. Okay. Generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home. Be practical about how you proceed, a love of art and beauty. Okay, as a sensible approach. So, nakikita ko guys, sa mga Pisces, no, sa second quarter mo, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo may masasabi sa iyo ang iba. Ayaw mo ng judgment. So, kaya ang ginagawa mo rito, talagang todo effort ka, todo bigay ka, kahit wala ka nang maibigay. Parang people pleaser yung nakikita kong energy mo rito. Pero yung energy mo ganyan, no? Okay? So, Pisces, eto ha, huwag ka basta-basta tatanggap ng, mag-offer ng tulong kung meron kang hinahangad na parang kapalit. Kasi disappointment to para sa inyo, Pisces. Okay? Kasi sinasabi rito, yung pera mo or yung gagawin mong effort para sa iba, sarilinin mo na lang to. Hindi mo kailangan magmalasakit sa iba. Ayan, hindi ko to guys sinasabi dahil selfish akong reader. Sinasabi ko kasi na sinasabi ng card mo na parang maging selfish ka sa second quarter. Okay? Mararamdaman mo kasi na parang lahat ng tinulungan mo, mararamdaman mo na lahat ng ibinigay mo is hindi pala siya guys naging worth it. Okay? So, ayan. Basahin natin guys, Knight of Swords, communication, his truth teller, and debate. Diba? May makakaaway ka talaga. Pisces, no? May gugulo sa isip mo, may hirapan ka. Nakikita ko rin sa inyo guys yung struggle sa relationship mo, especially sa mga kaibigan. Mas malakas kasi yung energy sa mga kaibigan, sa mga kilala mo. May nakikita akong struggle dito. Okay? So, ayan yung second quarter nyo, Pisces. And sa third quarter naman po ni Pisces, ayan. Okay, open ko lang guys itong bottom of the deck mo is King of Cups. Si King of Cups is someone na parang mapagpatawad. Okay? So, kung ano man guys ang nangyari sa buhay mo na ganito, as in down na down ka, sinasabi lang dyan, mas piliin mong lumayo at magkaroon ka ng peace of mind. Ayan, basahin natin. Trustworthy, okay, honorable, devoted, cautious, someone you can completely trust. A situation that is safe, a solid romantic relationship, hidden but well-intentioned. Emotion, a charitable benefactor, seeing a counselor. So, meron talagang nagmamalasakit sa mga Pisces. As in, grabe yung malasakit sa inyo na tong taong to.
Siya yung parang sinasabi niya rito na, ako lang yung pwede mong lapitan, ako lang yung pwedeng tumulong sa'yo. Kasi selfish tong taong to eh. Meron siya guys, sinahangad sa'yo. Okay? Parang nakikitaan ka ng potential itong taong to. Kaya lahat i-offer niya sa iyo. So parang, magkakaroon ka pa ng utang na loob ngayon dito sa taong to. So yung utang na loob na yun guys, ang magiging kadena mo sa kanya. Hindi ka pwedeng umalis sa puder niya. Kasi may utang na loob ka sa kanya. Okay? Ito ha, I think ito yung makakasamaan mo ng loob, yung taong tutulong sa'yo. Okay? Akala mo jackpot ka na dyan. Pero mapanumba tong taong to. Okay? So guys, ito naman third quarter mo, the Hermit. Okay. Kung sa love life to guys, no, kung pinaglalaban mo yung person mo, and I think kung may third party yan guys na nakikita ko, ikaw pa rin ang talo dito sa huli. Okay? Kasi kung love life to guys, parang ang bagal mag-decide itong person na to. Mararamdaman mo na mas pinipili niya yung iba, mas pinipili niya yung third party. Okay? Yan yung magdudulot ng stress sa'yo. Kaya meron kang dalawang choice. Mag-i-stay ka at masasaktan. Lalayo ka masasaktan, pero mag-heal ka kalaudan. Diba? So guys, meron tayong Hermit. Basahin natin. Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self-discovery. And ito naman guys, 9 of Cups, wishes granted, plenty, happiness, wealth, comfort. Ito guys, wish card to. Makakapag-isip-isip ka rito sa third quarter mo. Ang dami mong marirealize, and nandun sa point na parang mas pipiliin mong maging private muna. Mas pipiliin ng mga Pisces na parang mag-isa na lang muna, and wala muna kayong papapasukin sa circle mo. Okay? Nakikita ko sa inyo guys, parang taimtim kang nag-iisip at nagpaplano kung ano yung mga hakbang na gagawin mo dito. So, I think now overwhelmed ka sa mga tao, kaya mas pipiliin mo mapag-isa. Okay? So, tingnan natin guys. Ito naman guys, ito, wishes granted. So, talagang gagawin mo siya, hindi lang dahil inisip mo siya. Talagang sisimulan mo tong mga plano mo na to, Pisces. Okay? And yung fourth quarter mo is 9 of Cups. Wish come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well. And Wheel of Fortune, ito yung pinakamaganda sa inyo guys yung fourth quarter mo. Wheel of Fortune luck, change, movement, shift, improvement, and faith. So, magtitiwala ka ulit na parang lahat ng mga pagkakamali mo dito, magtitiwala ka ulit sa sarili mo na parang, hindi ko kailangan dumepende. Hindi ko kailangan ubusin yung oras ko sa kanya. Parang kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Okay, marami ka nang natutunan, marami ka nang pinagdaanan sa buhay, and ang nakikita ko sa inyo guys, kakayanin mo na Pisces. Sobrang tatag mo na dito. Ayan no. Kukunin mo yung mga bagay na gusto mo dahil, hindi dahil, parang may tumulong sa'yo. Kasi may nagbigay sa'yo ng pera, may nagpo-provide sa'yo. Parang kunin mo yung mga bagay na gusto mo dahil parang dumiskarte ka dito. Okay? And yung bottom of the deck nyo guys, ito, 2 of Swords na po. Yun yung problema sa mga Pisces. Magulo kayong mag-isip. Ang ganda na ng plano mo dito sa fourth quarter Ang problema lang guys, ito yung 2 of Swords. High Priestess, hindi ka makapag-decide. Okay? Parang sinasabi mo lang dito, naalis na ako dito. Ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. But at the end of the day, hindi mo kayang panindigan yung mga sinabi mo. Babalik at babalik ka sa kung saan. Okay? Babalik at babalik ka sa comfort zone mo. Sa comfort zone mo guys, ang gulo na. Ayun, hindi ka makapag-decide dito. Pero nandun, parang may nabubong depression lang sa inyo. Hindi mo maalisan. Tignan pa natin Pisces, additional message. Meron po tayong wings. You never needed those wings to fly. Diba? Hindi mo kailangan ng So, pag may pakta kasi parang sinasabi, may katulong ka para lumipad. Ito kasi guys, basta desire mo yung bagay na yan, may pangarap ka, hindi mo na kailangan to. Kaya mo abutin yung mga pangarap mo sa sarili mo. Kailangan mo guys maging madiskarte. And mirror, treat your body like treat your body like the palace it is.
Diba? So, parang treat mo yung sarili mo. Kung tingin mo is parang tumataba ka na. Ayan. Kaya parang nawawalan ka ng confidence sa sarili. Isa pa to sa nagiging, problema nyo din. Ayan. Baka guys, magiging, mo siya, no? Motivation mo siya para, diba, mag-diet. Tignan natin, meron po tayong uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. What else? Meron po tayong, ayan, solitude, diba? Talagang sinasabi nga rito guys, may pag-iisa talaga. Nakikita ko yung pagiging private nyo sa taong 2025. As in, private life. I think na-overwhelm ka kaya pas pipiliin mo mapag-isa, Pisces. Okay? So Pisces, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye po.